Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang ikatlong linggo ng karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Benny Tuason. Panginooy papurihan, bagong awit siya'y awitan. Umawit ka sanlibutan, sa dangal niya't kabanalan, at ganda sa dalanginan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsisimulang mangaral si Jesus pagkatapos dakpin si Juan Bautista. Itutuloy ni Jesus ang panawagan sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at idagdag niya ang katotohanang malapit nang dumating ang paghahari ng Diyos. Pinagdiriwang din natin ngayon ang pambansang linggo ng Biblia. Inanyayahan tayo na umunlad sa ating pananampalataya ngayong nalalapit na tayo sa pagdiriwang ng 500 taon ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas. Tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat na magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga pinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, "Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw." Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan.
Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noo pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mabababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamumuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak, ang mga namimili na parang walang ari-arian, at ang mga nagtatamasa sa sanlibutan ito na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay na ito'y mapaparam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simeon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila ay nangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo ay gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdaka ay iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa Kanya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa kanilang bangka na naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod sa Kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, dalawang bagay ang mahalaga o makukuha natin sa ating ebanghelyo ngayon at sa mga pagbasa. Ang una ay ang mabuting balita, no, na tayo ay
kailangan magbalik loob sa Diyos. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa inaharap, kundi ngayon na. The call is always now. No? And then, yung pangalawa ay yung pagre-recruit, no, ng ating Panginoon ng mga apostoles. No? Itong salitang recruit, big word ngayon. Ano? So, ganun din ang ginawa ng Panginoon sa kanyang pagsisimula ng kanyang paglilingkod. Siya ay nag-recruit ng mga apostoles. O yung una ay pinagtutulungang ipaliwanag ng tatlong pagbasa. No? Kung mapapansin nyo sa unang pagbasa, nandun na ipadala si Jonah, no, sa mga taga Ninive para sila ay magsisi. At ang magandang ginawa ng mga taga Ninive, kinilala nila si Jonah bilang pinadala ng Diyos. Kaya kapag daka sila ay nag-ayuno, nagsisi ng mga kasalanan, at sila ay tinatawad. Sa pangalawang pagbasa, ganoon din ang sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, no, na malapit na ang takdang panahon. Of course, no, it did not come so easily, no, immediately then, at hanggang ngayon nga ay nag-aantay pa tayo ng pagbabalik ng Panginoon. Pero hindi tayo dapat maging kampante, kanga. At ang pagbabagong ito ay kailangan, sabi nga natin kanina, ay kagyat ngayon na. Dahil kapag dumating, ayon nga sa description mismo ng Panginoon, mabilis, no? Parang kisap mata. Alam niyo naman ng kisap mata. Yan ang pinakamabilis na magagawa ng ating katawan, no? And we don't even have time to prepare. Sa ibang tao nga, itong pandemic, ang nakita nila bilang isang senyales, no? May mga taong nagbago. May mga taong nakita nila, no, na maaari palang mawala ang buhay, kagyat ng hindi alam. Kaya't merong at least may positive na nangyari dun sa pandemya dahil nga may mga taong napagtanto na kailangan nilang ayusin na yung kanilang sarili. At sa Ebanghelyo, immediately the Lord gave that good news, no? Repent, the kingdom of God is at hand. No? At kanyang tinuwangan o binigyan ng kaganapan yung tawag ni San Juan Bautista, no? Maalala nyo, ang trabaho ni San Juan Bautista ay hikayatin na magsisi ang tao. At siya, no, pinalo up niya yon para magbigay ng kapatawaran sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Yun yung una. Yung pangalawa ay yung sinasabi natin kanina, recruitment. Kailangan ng Panginoon na mag-recruit. Bakit? Kasi niyahanda niya yung kanyang pag-alis. At itutuloy pa rin ang gawang pagliligtas at pagpapahayag ng mabuting balita. At ito ay iniatang niya, inilagay niya sa balikat ng mga apostoles. No? Siya mismo ang pumili ng mga apostoles. At ang mga apostoles na ito ang naging saksi sa loob ng 3 taon na buhay at paglilingkod ng Panginoon. Sila yung mga nakakita sa kanyang mga ginawa, sila yung mga nakarinig sa kanilang ginawa, at sila yung nakadama, no, sa presensya ng Panginoon. And this, no, they shared to us, no, sa pamamagitan ng pagsasalin-salin na pagkukwento. Yun muna, wala pang Biblia nun. No? Wala pang Biblia. Ang ginagawa lang nila, ibinabahagi, no, sa mga susunod na mga Kristiyano. Hanggang sa magkaroon ng Biblia, nung maimbento yung papel. No? At yun nga ay nasa kasulatan. And ngayon, we benefit from it. No? 500 years ago, sabi nga sa pauna, dinala ang mabuting balita sa atin ng mga Kastila. No? And we benefited from their visit here in our country. Christianity arrived. And we are really thankful kasi nakarating sa atin ang mabuting balita. Ngayon, nasa atin na yung pananagutan na ito naman ay ibahagi sa iba. At kailangan seryosohin natin yung pananagutan na yan. At sa bawat binyag, pinaalala yan sa mga magulang at sa mga ninong at ninang. Kasi hindi lang naman trabaho ito ng simbahan.
o ng mga tinaturing nating mga papa, obispo at mga pari. Lahat tayo may ganyang katungkulan. And also, this is one way to understand, no, para maintindihan natin ang ating mga pinuno. Kami, no, mga pari, mga obispo, mga Santo Papa, lahat kami na nag-aral at inalam ang mga katuruan ay may katungkulan na ibahagi ito sa inyo sa paraan na inyong maintindihan. This is how we should understand the church, no? Lalong-lalo yung mga pinuno. Tinuruan kami na ipahayag ang mabuting balita, hindi ang aming opinyon, hindi ang aming mga kaisipan. Kaya ba kayo pumupunta rito dahil sa akin? Hindi, di ba? Kaya kayo nandito para pakinggan ang salita ng Diyos. At ang trabaho ko, ipaliwanag ang salita ng Diyos. At alam yan ng bawat pari, alam ng bawat obispo, alam ng bawat Santo Papa. That's why whenever we speak, no, based on the Word of God, you must listen. The way the people of Nineveh listened to Jonah. Pero pag alam nyo na personal ang interest ng nagsasalita, maging obispo man siya. Actually, St. Paul even said, even if an angel, listen to this, St. Paul said, even if an angel would speak and preach, and if that angel does not preach the word of God, curse be on that angel. Imagine ninyo, anghel na yun, ha? Anghel na, pero kapag ang kanyang ipinahayag ay hindi ang salita ng Diyos, sumpain yung anghel na iyon. Kaya kita nyo, it's a very big responsibility for us, priests, for bishops, and for the Pope. That's why, we dare not preach our word, but preach the word of God. Pero siyempre, nagkakatalo yan no? Kasi maraming mga akusasyon kung paano ipapaliwanag ang salita ng Diyos. Kaya nga kami nag-aaral ng 7 hanggang 10 taon, no? Para maintindihan yung konteksto. Kasi it's not just about reading the word. That's why we have tradition. May konteksto ang bawat turo. Di ba? Kahit naman sa pamilya, ganun Kapag mayroon ano ba yung sinabi ng lolo mo? Hindi lang natin iniintindi kung anong sinabi ni lolo. Ano ba yung pangyayari bago sinabi ni lolo? Di ba? Ano ba yung mga iba pang mga sitwasyon nung sinabi yun ni lolo? Huwag nang nating tingnan yung sinabi, kundi alamin natin yung konteksto ng pagkakasabi. Yun yung sinasabi nating tradisyon. Yun yung hindi pinapaniwalaan ng mga ibang sekta. Dahil sa kanila, Biblia lang. At wala sila nung sinasabing tradisyon. Sinong makakatulong sa atin na magpaliwanag dyan? Si San Juan. Basahin niyo yung Ebanghelyo ni San Juan. At sa bandang huli ng Ebanghelyo niya, may sinabi siya, kung ilalagay, sabi niya, kung isusulat ang lahat-lahat ng sinabi, hindi kasya. Totoo yun. It will not fit, even all of the papers in the world will not fit the Word of God. Pero, anong sinasabi ng mga ebanghelista, yung mga sumulat? Ang isinulat namin, na nakita namin, na narinig namin, sapat para kayo ay maligtas. That's why the Bible is a complete teaching. But for us Christians, for us Catholic, we complement it with our tradition para mas maliwanag at mas maintindihan natin yung sinabi. Dahil yung sinabi sa iba't ibang panahon ay hindi magiging magkapareho. Kaya kailangan natin balikan yung konteksto ng salita. So anyway, kaya ako sinasabi yan para mas maintindihan nyo saan nanggagaling ang simbahan. Kapag nagtuturo ang Santo Papa, kapag nagtuturo ang mga obispo, at kapag nagtuturo ang mga pari. Yan ay aming pananagutan, hindi lang sa inyo, kundi sagutin namin sa Diyos. Kaya itong mga apostoles na siyang nag-umpisa ng simbahan, ay ginawa nila yung kanilang pananagutan.
at naisalin-salin hanggang sa panahon natin ngayon. Ngayon, tayo naman ang may pananagutan. Nasa atin na. Hopefully, we will be committed, no? And industrious, no? Assertive, no? Pagsikapan natin na ito'y maibahagi sa susunod na henerasyon. Dahil kung tayo may pagkukulang, siyempre, yung marireceive ng susunod, kulang. Pagka nagkulang pa sila, di marireceive ng susunod, kulang. Ano mangyayari? Magiging kulang-kulang. So, it should be good. We should be serious in seeing to it that it is transmitted from generation to generation. Kaya may simbahan. Kaya may mga pari. Yan ang aming pananagutan. And hopefully, we are being good to that, we are being responsible and we are fulfilling that responsibility of transmitting the deposits of faith through the church by means of the ministries instituted by the Lord. So tayo tumayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Patuloy ang Diyos Ama sa pag-aanyaya sa atin tungo sa pagbabalik loob sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang anak na si Jesus. Bilang mga tagasunod niya, buong tiwala o pagtitiwala tayong dumalangin, Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa Santo Papa, mga pari, obispo, reliyoso at misyonero, patuloy nawa silang maging tapat sa kanilang misyon na magsilbing liwanag ng Ebanghelyo sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga pinuno ng ating bayan, magkaroon nawa sila ng dunong at kababaang loob upang tugunan ang laganap na kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga nagnanais sumunod kay Jesus, tahakin nawa nila ang buhay paglilingkod sa pamamagitan ng pagiging pari, madre o reliyoso. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga may sakit, patuloy nawa nilang madama ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong umaaruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga yumao, makamtan nawa nila ang kaharian ng Diyos sa langit upang mapabilang sila sa lahat ng mga tapat at banal na lingkod ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin ding ipinapanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling mga kahilingan. Ama naming mapagmahal, bigyan mo kami ng siglang ihatid ang iyong anak sa tanan sa pamamagitan ng banal at tapat naming pamumuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong ng malugod o tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtasan ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, nga kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamala sa aming pagkatao ang giling mong anak, at kami ay tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, tong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, tong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Nagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang sabi ng poong mahal, sa daigdig ako'y ilaw. Kapag ako ay sinundan, ang dilim ay mapaparam at sa aki mabubuhay. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito, at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, na ginawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa amin ay ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang paalala. Inaanyayahan po ang lahat na interesadong maglingkod sa ating parokya. Maaari kayong pumili ng ministry na angkop sa inyong kakayahan, panahon at kagustuhan. May mga flyers tayong ipinamimigay na naglalaman ng mga detalye ng mga contact persons. Halina at maging lingkod ng Diyos at simbahan. Nalalapit na ang panahon ng Kwaresma. Kaugnay nito ay hinihiling namin na pakidala ang inyong lumang palaspas dito sa simbahan mula ngayon hanggang February 16, Martes, bago ang araw ng pagpapahid ng abo o Ash Wednesday. Sa darating na February 2, Martes, ay kapistahan ng pagdadala sa Panginoon sa templo o Candelaria. Magkakaroon tayo ng pagbabasbas ng mga kandila sa simula ng misa. Sisimulan din po sa araw na ito ang nobena sa karangalan ng mahal na Birhen ng Lourdes sa ganap na alas 5 ng hapon at susundan ng nobena sa karangalan ng ating mahal na patron San Antonio ng Padua sa ganap na alas 5:30 ng hapon. Patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga pledges para sa ating 2M4M project. Hangad natin na mabuo ang layunin nating makamit ang 2 million pesos sa February 14, huling araw ng pag-aalay. Mag-anyaya tayo ng mga taong nais gumawa ng kabutihan at maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan. Magkaisa at magtulong-tulong tayo upang ito ay maging isang tagumpay. Narito po ang updated report ng ating 2M4M project as of January 17, 2021. Total pledgers as of January 10, 512. Additional pledgers on January 17, 24. Total pledgers as of January 17, 536. Total pledges as of January 10, 1,452,260 pesos. Additional pledges on January 17, 37,450 pesos. And total pledges as of January 17, 1,489,710 pesos. Total amount received as of January 10, 1,210,290 pesos. Additional amount received on January 17, 68,410 pesos. And total amount received as of January 17, 1,278,700 pesos. At pakiusap po muli, pakitaas ang mga luhuran bago lumabas ng simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Palain rin. kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pasang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.